2 buwan pa lang mula nang sinagot niya si Davis. He wasn't as romantic and as passionate as Calvin, but he was a good man. Minsan lang para lang talaga siyang kasosyo sa negosyo. Pero ganun talagang foreigner, mas practical kaysa emosyonal. At palagay niya tama lang na may karelasyon na siya ngayon kapag uuwi siya sa Pilipinas. Ano man ang kahinatnan ng annulment ni Calvin at Sarina, ay hindi ni Sabina na inalam. Hindi pa rin naman siya ang babaeng gusto ng mga Ortega para kay Calvin at wala siyang balak na magtagal sa Pilipinas. Kailangan lang niya na pagbigyan ng mama niya. Kung paano siya nahanap ng nagpadala ng mensahe hindi niya rin alam. May sulat na lang na dumating sa opisina niya pero walang pangalan kung kanino galing ang mensahe. Doon lang siya naglakas loob na tumawag sa mama niya at wala itong ginawa sa telepono kundi ang umiyak ng umiyak at ang humingi ng tawad. Ano man ang sama ng loob ni Sabina sa mama niya at kay Sarina ay nawala ng isang iglap. Malambot naman talaga ang puso niya noon pa man and her mother was sick enough to give her burden. Maayos naman ang buhay niya ngayon. Pamilya pa rin naman sila at mahal na mahal niyang ina at kapatid. So she decided to pay her mother a visit before the classes start. Papasok na rin si Jay sa kindergarten sa school na ngayon ay isa na siya sa may-ari. God is indeed faithful to His children. Binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na itayong sarili sa kabila ng pagkakamali niya sa buhay. Kung makakasalubong niya ulit ang mga Romano sa pagkakataong ito, ay nakataas ang noon niya na iharap ang sarili. Wala siyang hinuthot sa mga ito. Hindi siya parang basang sisiw noon na nagsumiksi kay Calvin para lang mabuhay gamit ang yaman ng mga Ortega. She is Sabina Torres, a part owner of St. Mary Montessori School in Toronto and also a part owner of Carter's Pastries and Coffee Shop. May trust fund na si Jace na makukuha nito sa takdang panahon. Nairaos niyang buhay nilang mag-ina nang wala siyang hiningi kahit ni isang sintimo sa mga Ortega. I want to watch Nickelodeon, Mama. Nagaya na anak niya na bumalik sila sa suite. Sure, honey. After I finish my coffee, okay? Okay. 4 na taon pa lang si Jace pero gustong-gusto na nitong mag-aral. He's a smart and sweet boy. Habang lumalaki nga lang ay mas nagiging kamukha nitong ama kaya nahirapan din siya na mag-move on noon. Pagkatapos si Sabina na magkape ay umakyat na sila ng anak sa suite dito sa Disneyland Hotel. Gabi nang uwi nila sa Pilipinas. Dahil gusto niya na pagdating nila doon ay nagpapahinga ng mama niya. Wala siyang idea kung nasaan si Sarina. Kung doon pa rin ba ito sa bahay ng ina o nagkaisito si Calvin. 2 beses lang siyang tumawag sa Pilipinas at isa doon ay katulong pang nakausap niya dahil nasa ospital na ang ina. Ang totoo ay nahihiya siyang humarap kay Sarina. Kahit pa hindi na nagsasamang dalawa noon ay kabit pa rin siyang maituturing. At sinamantala niyang sitwasyon para makuha ang atensyon ni Calvin na noon ay uhaw sa kalinga ng isang asawa. 7:00 na ng gabi na lumapag ang eroplano sa airport ng Pilipinas. Gustong matras ng mga paa ni Sabina nang maramdaman ng matinding kaba. Pakiramdam niya ay parang kahapon lang ang lahat. Naging sariwa sa dibdib niya ang lahat ng sakit na hindi niya alam kung bakit. Dapat ay wala na yon dahil lumipas ng 2 taon. Hanggang makarating sila ni Jace sa bahay ng mama niya ay naroon ang kaba sa dibdib niya. Sinalubong sila kaagad ng katulong na ngayon ay 4 na. Naroon pa rin si Patricia na hindi na siya kilala ngayon at naroon na rin si JD na kahit payat pa ring bata ay maayos naman ang kalagayan. Ibig sabihin ay nakatira doon si Sarina. Isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Sabina. Pakiramdam niya hindi niya matatapos ang 2 linggong bakasyon na itinakda niya dahil bumabalik ang maraming sakit na akala niya ay wala na. Si Mama, maaga hong nakatulog. Marami ho kasing iniinom na gamot. Si Sarina, alanganin niyang tanong. Pauwi pa lang ho. Si Sir Calvin naman ho kaalis lang. Calvin? Nagpupunta pa rin si Calvin dito? Oho, madalas siya dito mula nang ilabas ang mama niyo sa ospital. Si Sarina? Saan nagpunta si Sarina? Bakit pauwi pa lang? Sa opisina ho. Araw-araw siyang pumapasok sa opisina ni Sir Calvin. Kaya naiiwan sa amin ng 2 bata. Sumikip na naman ang dibdib ni Sabina sa mga narinig. Sana'y inalam niya na muna ang kalagayan ng mga iniwan niya dito sa Pilipinas bago siya umuwi. Dapat ay sa hotel na lang sila na malagi ng anak nang hindi na ma-expose kay Calvin ang anak niya. Pero sino naman ang mag-aalaga kay Jace kung iiwan niya ito sa hotel? Tumuloy na siya sa silid para makapagpahinga sila ni Jace.
Dumagdag ang pagiging emotional niya sa pagod na nararamdaman niya ngayon. Hindi niya muna gustong makaharap si Sarina. Kanina pa ba tulog si Mama? Tanong niya kay Duday na siyang naghatid ng maleta nila sa silid. Kanina pa ho. Alam ba niyang uuwi kayo dito sa Pilipinas ngayon? Yeah, I mentioned it to her. Hindi ko lang nabanggit kung anong araw. Bakit mo naitanong? Palagi ho kasing naghihintay ang mama niyo. Kapag alam nun na ngayon ka darating, siguradong maghihintay yun kahit mapuyat pa. Tipid siyang ngumiti. Nakaramdam si Sabina ng guilt dahil sa kagustuhan niyang kalimutan si Calvin. Ay nailayo niya ulit ang sarili niya sa ina. Ito na lang ang magulang na meron sila ni Sarina. Nakakalungkot na kailangan niyang lumayo sa kabila ng pangungulila nito sa kanya. At siya sa ina. May balita ka ba kung kailan darating si Sabina? Tanong ng papa ni Calvin pagka-uwi niya sa bahay. Marahan lang na umiling si Calvin. Halos araw-araw siyang bumabalik sa bahay ng mga Torres sa pag-asang uuwi si Sabina. Pero hanggang ngayon ay naghihintay silang lahat. Umaasang isang araw ay babalik tong katulad noon. Aakyat na humuna ako, papa. Gusto ni Calvin na iwasan ng mga tanong ng ama. 2 buwan na mula nang manggaling siya sa Canada at makita na mismong mga mata na may iba nitong lalaking hinahalikan. Na walang lahat ng pag-asa na niya siyang magbabalik dito kay Sabina. At ng kaisa-isa niyang anak, gusto man niyang kumprontahin si Sabina sa paglilihim tungkol kay JC. Kinain na siya ng sakit na hindi niya ito nakayang harapin. Na magsabi si Mrs. Torres na uuwi naman si Sabina sa Pilipinas, ay nagpasya na lang siyang dito ito kausapin at kumprontahin. Bakit hindi pa ito tumuloy sa pag-uwi kapag ipinilit niya kaagad ang karapatan niya kay Jace? Pierre Jace Torres. It is son's name and he has his picture hanging on his wall already. Kuha niyang larawang yun sa ilang beses niyang pagbalik-balik sa eskwelahan kung saan nagtatrabaho si Sabina. Umuwi siya sa Pilipinas sa dalang sakit na yon na hanggang ngayon hindi na naaalis sa dibdib niya. Pero ang sabi uuwi siya para dumalaw sa mama niya, hindi ba? Wala hong sinabi kung anong eksaktong araw. Gustong kumawala ng luha ni Calvin sa mata. Hindi niya naman matitiis ang mama niya. Sa kanilang dalawa ni Sarina, si Sabinang mababang loob at madaling kausapin. Bakit kasi hindi mo kinausap nang mahanap natin siya sa Canada? Hindi mo na sana kailangan maghintay araw-araw. Ilang buwan ni Calvin na sinuyod ang Canada sa pag-asang mahanap niya ito. His father gave him a time to search for her. Pagkatapos ng araw na sinugod ni Sarina ang opisina niya, ay nagkaroon din pala ng pag-uusap ang papa niya si Sabina. It was a bitter and painful talk for Sabina. Inihingi ng tawad ng papa niya yun sa kanya. Nangako din ng ama na hihingi ito ng tawad kay Sabina kapag nahanap nila ito kung saan ito sa Canada nagpunta. I didn't know what to say and how to confront her. Or maybe I got scared she would reject me because she doesn't love me anymore. It had been 2 years after all. Hindi niya rin alam ang isasagot. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. Malaking posibilidad na mahal ka pa rin niya. Hindi nga siya nakalimot nung una siyang nagpunta sa Canada, hindi ba? Ang kaninang pinipigilang luha ay tuluyan ng kumawala. Napakalaking panghihinaya ang nararamdaman ni Calvin tuwing binabalikan niya sa alaala kung paano sila nagsimula ni Sabina. She had loved him at nagawa niyang tugunin ang pagmamahal na yun noon. Kung hindi nga lang biglang bumalik si Sarina at tumanggi sa annulment nila. And then his father also intervened that pushed Sabina away. Doon na gumuhong mundo niya. Lumakad si Calvin sa bar counter sa kamabilis na nagbukas ng bote ng alak. Hindi niya gustong ipakita sa ama na nasasaktan pa rin siya hanggang ngayon sa pag-alis ni Sabina. Malaking kontribusyon sa paglisan nitong masasakit na sinabi ng papa niya. He can't blame his father, however. He only wanted what's best for him after his failed marriage with Sarina. Hindi ko alam kung anong mukhang ihaharap ko sa kanya. Umastamang sabihin na kinain ako ng insekuridad dahil maayos ang buhay niya sa kabila ng pag-iwan niya sa akin at sa pamilya niya. What do I have? Money. She managed to earn for herself. She owns a company now. Lahat ng material na bagay na ibinibigay ko sa kanya, wala namang saysay dahil iniwan lang niyang lahat sa mesa ko nung umalis siya. What can I offer her then? You love her. Yun lang naman ang mahalaga. Katuwiran namang papa niya. I love her. I never loved anyone the way I love her. Pero paano ko babawiin ang pagmamahal na yon kung nakuha na ng iba? I am sure that bastard makes her happy. Anong ibibigay ko? Kaya nga siya umalis ng Pilipinas ng 2 beses dahil sa mga sakit na dinulot ko.
Don't let hope desert you, son. If you are truly meant for each other, destiny will find a way. Kaya pinahanap ko na sa private investigator si Sabina ay para bumalik ang sigla sa mga mata mo katulad noon. Hindi para maging miserable lalong buhay mo at mawalan ka na naman ng direksyon. Tinapik ng papa ni Calvin ang balikat niya ng alak ng pinagdidiskitahan niya. Tigilan mo na yung pag-inom dahil bata pa si Jace. At magahit ka rin ng balbas mo, baka matakot ang anak mo sa'yo. Ngumiti ang papa niya para pagaanin ng loob niya. Kung hindi man maging matagumpay ang pag-ibig mo kay Sabina, ibuhos mo na lang sa anak ninyong pagmamahal mo. Malay mo isang araw, ma-realize ni Sabina na ikaw pa rin ang mahal niya. Napilitan si Calvin na ngumiti sa kabila ng pangingilid ng luha niya. I don't think so, papa, na walang pagmamahal ko kay Sarina na magsimula akong masaktan. Love should be nurtured with utmost love and care. Doon lang magbubungang pag-ibig. Napakarami kong sakit na naidulot kay Sabina. Wala akong naitanim na pagmamahal ng matagal. Ilang buwan lang bang nilagi ni Sabina sa Pilipinas noon? Hindi niya nga nakita ang anak niya dahil natatakot daw si Sabina na bigla niyang gipitin ito para makuha ang kustodiya. Hindi nito naisip na hindi rin naman siya magiging masaya kahit pa makuha si Jace kung si Sabina naman ang mawawala. Inubos ni Calvin ang laman ng baso bago muling nagpaalam sa ama na aakyat na sa silid. Hindi na siya naghapunan dahil wala rin naman siyang ganang kumain. Dumiretso siya sa balkonahe para muling balikan ang alaala ni Sabina. Ang bumabalik sa balintataw niya ay ang malungkot nitong mga mata dahil nalaman nito na nakikita sila ni Sarina. He explained that it was because of his annulment petition. Dapat ay magkakaayos na rin sila noong araw na yon kung hindi lang sumulpot si Sarina at nagwala sa opisina. Dinala niya ito sa labas at doon sila nag-away ni Sarina. Wala siyang kamalay-malay na yun na rin palang huli nilang pagkakita ni Sabina. Kung alam lang niya, pinadampot na lang sana niya si Sarina sa security guard at nanatili siya. Sa piling ni Sabina. Dumalo pa siya sa isang meeting dahil ang alam niya nakipagkita si Sabina kay Harvey hanggang sa walang dumating sa kondo nila. Ilang beses niya itong tinawagan pero hindi ito sumagot. Nang sumugod siya sa bahay ng mama nito ay gumuhong mundo niya sa unang pagkakataon. Yun ang pinakamasakit na pagkabigo na naranasan niya sa buong buhay niya. Namanhid pa ang buo niyang katawan at kailangan pa niyang ipaulit kay Mrs. Torres ang sinabi nito. Bukod sa pag-alis si Sabina, may isa pang balitang gumalantang sa buo niyang pagkatao na talagang hindi niya inaasahan. May anak kayo ni Sabina, Calvin. Nakiusap siya sa akin na huwag kong ipapaalam dahil makakagulo lang. Makakagulo? Wala na mas makakagulo pa sa ginawa ni Sarina sa buhay ko, mama. Sa galit ni Calvin, hindi niya na rin napigilang hindi sigawan ng biyanan. Karapatan kong malaman ang tungkol sa anak ko. Kung anak nga ni Sarina sa ibang lalaki, inako ko, hindi ba? Anong magagawa ko? Nung mga panahon na yun ay wala kong kakayanan na suwayin si Sabina dahil alam ko na marami ng sama ng loob sa akin ng anak kong yon. At matapos kaming iwanan ni Sarina ng maraming problema, ayoko nang dagdagan pang poproblemahin ni Sabina. Ilang buwan si Calvin na naghintay na tumawag man lang si Sabina. Sinikap niyang mamuhay ng kip-kip lang ang pag-asa sa dibdib niya na uuwi ito isang araw. Pero kahit sa sariling tong pamilya ay nagtago to. 6 na buwan matapos makita ng papa niya ang miserable niyang buhay ay binigyan siya nito ng pagkakataon na hanapin si Sabina sa Canada. Ang sabi ng mama nito ay sa Alberta tutumuloy noon dahil naroon ang kaibigan nitong si Jelay. Tumira siya sa Canada ng halos 1 taon. Bumalik ang papa niya sa pagmamanage ng shipping line para bigyan siya ng pagkakataong ibalik ang babaeng mahal niya. Nasa proseso pa rin ang annulment nila ni Sarina at nagkaroon na sila ng arrangement pagdating sa paghahati ng ari-arian niya. Si Sabina na lang at si Jace ang kulang sa buhay niya noon. Pero hindi niya ito nahanap sa Alberta at sa karatig syudad. Pinilit siyang pauwiin ng papa niya dahil kailangan siya nito sa kumpanya. Nangako ito na investigador na lang ang maghahanap. At nang matagpuan ng mga ito sa Toronto, nagmadali siyang pumunta doon. Pero huli ng lahat, umuwi siya sa Pilipinas matapos niyang mag-iwan ng mensahe na may sakit ang mama nito. Hindi niya kayang humarap at tiyak na malamig na pakikitungo ibibigay ni Sabina ngayong may mahal na itong iba. Pabalik-balik na sa ospital si Mrs. Torres na labis ding dinaramdam ang pangungulila sa anak. Yun ang ginawa ni Calvin na dahilan para bumalik ito. Tumawag naman daw si Sabina para kamustahin ng ina at nangako na dadalawin to.
At ngayon ay araw-araw si Calvin na naghihintay. Nananabik ng puso niya sa mag-ina niya. Minsan niya lang nakita si Jace ng malapitan na kamukhang kamukha niya. Ilang minuto siyang humagulhol noon habang nakatingin sa anak na karga ng kasintahan ni Sabina. Ilang beses niyang tinanong ang sarili niya kung anong nagawa niyang mali para magdusa siya ng ganito. Ang ginusto lang naman niya ay magkaroon ng sariling pamilya. Pero matapos niyang akuin ang anak ng iba, ang sarili pa pala niyang anak ang hindi niya magawang angkinin. Natigil ang pagbabalik tanaw ni Calvin sa pagkatok sa pinto ng papa niya. Pinunasan niya kagad ang gilid ng mata. Yes pa. They arrive. Halos mawalan ng hangin ang dibdib ni Calvin sa pigil na hininga. They? Sabina and Pierre Jace. Umuwi ng mag-ina mo anak. Saan ko utang ang magandang balitang ito papa? Muli na namang nanlabo ang mata ni Calvin sa halo-halong emosyon. You promised me this time Sabina is the one. Hinihintay ko pa rin na patunayan mo yan, paghahamon ng papa niya nang nakangiti. Sumagi sa isip niyang pag-uusap nila ng mag-ama noon. Paano mo nasabing si Sabina na nga ang babaeng para sa'yo? Hindi ba't yan rin ang sinabi mo noong gusto mong pakasalan si Sarina? I only stopped loving when Sarina left me, Papa. But I stopped living when Sabina did. At nagawa kong magmahal ulit sa kabila ng ginawa ni Sarina. Pero parang hindi ko na magawang mabuhay nang mawala si Sabina. Do I still have a chance? Hindi pa kasal si Sabina anak. Gusto kong isipin na hindi pa rin siya bumibitaw sa pagmamahal niya sa'yo. Tumaas ang kumpiyansa ni Calvin sa sarili kahit na paano. Tamang papa niya. Hanggat hindi pa kasal si Sabina ay may pagkakataon pa siyang mabuo ang pamilya nila. Sana. Yeah, we're here already. Jace is fine. Kausap ni Sabina si Davis sa telepono habang nagpapahinga sila sa silid niya. Gusto niya nang matulog pero tila ayaw siyang dalawin ng antok. I will finish my business here and I will fly to the Philippines the day after tomorrow. How about that? You will come here? I plan to stay here for only a week or two, Davis. Wala naman talaga si Sabina na balak magtagal dahil hindi niya matatagalang kasama si Sarina sa bahay ng mama niya. Na-realize niyang hindi na sila katulad ng dati ng kakambal niya. Naging malaking pader si Calvin na nagpalayo sa loob nilang dalawa. I want to visit some beautiful beaches there before and start the classes again. You've been working so hard for the last 2 years. Since you came back, this is the first time you visit your town again. So you have to enjoy. Let's travel together. It's okay. I don't live here anymore anyway. Okay, but I will come to meet your mother before we marry. According to Realin, it's a tradition in the Philippines. And I know it is important to you somehow. Marry? Yeah, I wanna marry you. Would you say yes? Is he proposing already? On the telephone? Kung si Calvin ang magpo-propose sa kanya, ay baka dalhin siya sa isang fine dining restaurant. Kung saan maraming nakapalibot na bulaklak at may tugtog na piano o violin habang nakaluhod to. Davis is far way less romantic. Hindi ni Sabina inasahan na babanggitin itong kasal kung kailan magkalayo sila ng milya-milya. Han, pinilig ni Sabina ang ulo para alisin si Calvin sa balintataw niya at naghihintay ng sagot si Davis sa kabilang linya. Well, I don't know what to say. This is too soon. I know. We will get there anyway. Gustong tumuto ng loob ni Sabina dahil halos 2 buwan pa lang silang magkarelasyon. Wala naman siyang alinlangan kay Davis dahil mabait ito at maalaga sa kanilang mag-ina. Pero wala pa sana sa isip niyang pagpapakasal. You have 10% share in Montessori and I have 20. If we get married, our shares will be combined and we will be the future director of the school. Hindi niya na naintindihan pa ang ibang sinasabi ni Davis. Kahit kinukulit niya siya ni Jace na matulog na sa kama. Napagod to sa mahabang biyahe. Kahit pa sa nakatulog naman ito sa eroplano. I have to go, Davis. Let's talk about it some other time. I'll see you soon. Okay, hon. I love you. I love you too. Say hi to Jace before he sleeps. Inabot ni Sabina ng telepono sa anak niya para makapag-usap ang dalawa. Mahalaga sa kanya na maayos ang relasyon ni Davis sa anak niya. Kung hindi siya magpapakasal dito, nag-usap ang dalawa habang siya'y sinilip ang ibaba dahil naririnig niya ang boses ni Sarina. At dito na po nagtatapos ang kabanata na ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.